Oy look, ito ang kwento ni Pagong at ni Matching. Isang araw, naglalakad-lakad si Pagong sa gilid ng ilog at nakita niya si Matching na may hawak na isang puno ng saging. Nang makita ni Pagong si Matching, tinanong niya ito, "Ano ang gagawin mo sa puno ng saging na iyan, kaibigang Matching?" Sumagot si Matching, "Itatanim ko ito upang magkaroon ako ng masarap na saging." Nainggit si Pagong at sinabi, "Sama mo naman ako dyan, kaibigang Matching. Tayo na lang ang magtanim ng puno ng saging na iyan at paghatian natin ang bunga." Pumayag si Matching at hinati nila ang puno ng saging. "Sa akin ang itaas na bahagi," sabi ni Matching, "at sa iyo naman ang ibabang bahagi." Pumayag si Pagong at itinanim niya ang ibabang bahagi ng puno ng saging sa may matabang lupa, samantalang itinanim naman ni Matching ang itaas na bahagi ng puno ng saging. Makalipas ang ilang araw, tumubo at lumago ang puno ng saging na itinanim ni Pagong at nagkaroon ito ng maraming bunga. Samantalang ang itinanim ni Matching ay natuyo at namatay. Isang araw, napadaan si Matching sa taniman ni Pagong at nakita niyang namumunga na ng marami ang puno ng saging ni Pagong. "Uy, kaibigang Pagong, pwede bang makahingi ng saging?" tanong ni Matching. "Oo naman, kaibigang Matching. Tulungan mo lang akong pitasin ang mga bunga at pagbibigyan kita ng marami," sagot ni Pagong. Umakyat si Matching sa puno ng saging at nagsimulang pumitas ng mga bunga. Ngunit sa halip na bigyan niya si Pagong, kinain lahat ni Matching ang mga saging habang nasa itaas ng puno. Nang mapuno na si Matching, nang mabusog si Matching, sinabi niya kay Pagong, "Maraming salamat sa mga saging, kaibigang Pagong," at siya'y tumawa ng malakas. Galit na galit si Pagong sa ginawa ni Matching. Naisip niyang turuan ng leksyon si Matching. "Kaibigang Matching, baka gusto mong kunin ang natitira pang saging sa itaas ng puno," sabi ni Pagong. Agad na sumang-ayon si Matching at muling umakyat sa puno. Sa pagkakataong ito, habang nasa itaas si Matching, kumuha si Pagong ng matalim na bagay at tinapyas ang puno. Bumagsak si Matching at nabalian ng mga buto. Mula noon, natutunan ni Matching na hindi dapat maging sakim at mandaraya, samantalang si Pagong ay nagpatuloy sa pagtatanim at pamumuhay ng mapayapa. O yun, sana ay magustuhan ng iyong mga kaeskwela ang kwento ni Pagong at ni Matching.